For today's video mga kamoma, biyaheng bukid na nga kami ni Mikay at ihahatid na namin si Mikay sa kanyang lola. At bago ko inihatid si Mikay mga kamoma ay very emotional ang moma nyo. Sobrang sakit mga kamoma. At hindi lang kasi ako kay Mikay nasasaktan mga kamoma, kundi pati rin kay Tino. Kasi alam nyo naman na best friend si Mikay at saka si Tino. Ito kasi yung choice na magagawa ko ngayon mga kamoma, na kailangan ko munang ilayo si Mikay. Habang tumatagal lumalaki na rin kasi si Mikay mga kamoma, ay magiging dalaga na siya. Kaya ayoko talaga na pagfiestahan siya nitong mga kapatid niyang lalaki. Kaya ito lang yung tanging paraan na magagawa ko mga kamoma, ay ilayo si Mikay sa kanila. Kaya pagpasensyahan niyo na ako mga kamoma sa nagiging desisyon ko. Alam ko masakit ito para sa inyo mga kamoma, pero syempre mas lalo na rin sa akin. So habang nasa biyahe kami mga kamoma, huminto kami sa kalagitnaan dahil nga baka kasi gustong umihi ni Mikay mga kamoma, or baka gusto niya rin mag-poops. Yun nga lang mga kamoma, mukhang nagtataka si Mikay na bakit dito siya ilalagay at bakit nag-stop over kami. Iniisip siguro ni Mikay mga kamoma na iiwan namin dito sa kalagitnaan ng highway. Sus na lang Mikay, hirap na nga si mama mo na ihahatid kita sa bukid. How much more na iiwan pa kita dito sa kalye? Sobrang laki na rin ang nagbago ni Mikay mga kamoma simula nung kinuha ko siya. Sobrang matamlay nito mga kamoma, pilay pa, tsaka ang dami din niyang sugat. At ayan, sa awa ng Diyos mga kamoma, gumaling na nga at bumabalik na rin yung mga balahibo ni Mikay. Nag-drop nga po pala ang moma sa 7-Eleven mga kamoma para kami makabili ng siopaw at mapakain namin si Mikay. At kailangan nga huminto niya pa mga kamoma para makakakain na maayos si Mikay. Paborito kasi ni Mikay ang siopaw mga kamoma. Masasabi ko mga kamoma na maswerte pa rin si Mikay mga kamoma kumpara mo dun sa mga aso na palaboy-laboy sa daan. Mas masakit silang panoorin mga kamoma kumpara dito kay Mikay. Kaya masasabi ko rin mga kamoma na maswerte pa rin si Mikay dahil hindi ko naman siya ipapaampon mga kamoma at ako pa rin naman ang nagmamay-ari kay Mikay. Yun nga lang, doon na siya ilipat ni Moma sa bukid kasama naman si Kikay. Mapagmahal yung parents at mga kapatid ko sa mga aso at saka pusa mga kamoma. Kaya sigurado din ako na hindi nila pababayaan si Mikay. Nagpabebe din taon si Mikay kay mga kamoma. Alam nyo ba, ayaw niya dun sa likod. Gusto niya talaga dito sa tabi ko at magpapakarga kay Moma. Pero ako na lang dun siya giagwanta mga kamoma no, kahit na mabigat si Mikay kay. Dito nga kasi siya comfortable mga kamoma. Gusto niya talaga na makatabi ang Moma niya. Pagdating namin sa Surala mga kamoma, nakalimutan ko kasi yung plato ni Mikay kaya nag-drop muna kami dito sa pet shop. Bumili ang moma ng plato ni Mikay at plato rin ni Mingkoy mga kamoma. Medyo ni sakit sa malimtanon ba. Syempre, sinabay ko na rin itong ointment dahil may konting sugat pa si Mikay sa tenga. Ang hirap talaga pag makalimutan. Dami mga plato dito sa bahay, tas naiwan ko pa, pero sige lang. At ayan na nga, pupunta na kami sa aming palasyo dito sa bukid mga kamoma. So, okay naman ang daan dahil nga hindi umuulan. So, maganda yung panahon mga kamoma. Kaya medyo mahaba-habang paglalakbay yung pupuntahan namin mga kamoma. So, yan, pagdating na namin ay ang dami ng tao. Lagi talagang may tao dito sa amin dahil yung bahay kasi namin mga kamoma, front lang talaga siya ng basketball court. Tapos ayan, may mga Christmas light na sila na naka-display, yung kanilang mga labahin mga kamoma. At syempre sinundo na nga din kami ni Lola dahil excited din si Lola mga kamoma. And ayaw nga talaga magpababa ni Mikay, ayaw niya talaga maglakad, gusto niya magpakarga mga kamoma. Grabe, siya ka prinsesa in town. Syempre dahil spoiled nga ang baby na yan, kaya pagbigyan naman natin mga kamoma kay bihira lang naman kami magkakaganito, maglambing-lambingan, magkarga-kargahan. Tapos inaamoy na nga siya ni Odog, pati na rin si Mingkoy. Ayan na, nagkita na rin sila ni Kikay mga kamoma. Very excited si Kikay na may kasamang pagselos. Kaya ayan, nilagay ko na agad si Mikay sa cage mga kamoma. Para at least makita niya din yung kanyang kapatid na si Kikay. Over po ni sa ka-excited ni si Kikay mga kamoma. Ambot na lang. Tawang-tawa din pala kami kay Mikay mga kamoma dahil first time niya siguro nakakita ng manok ba. Maraming manok dito sa gilid ng bahay ng kanyang lola. Bigla talaga nagalit si Mikay sa manok mga kamoma. At ayan, syempre si Mingkoy, excited na po daw na siya no. Very happy yan siya kay niabot na sarang iyahang moma. So yan, pakainin muna natin sila mga kamoma no. Kaya ayaw mo kabalakan no kay naani sila yung dog food. So before na ako ni ibilin si Mikay,
Meron talaga akong iiwan dyan na isang sakong dog food mga kamoma para sa kanila ni Kikay. Praying na sana magiging hiyang dyan si Mikay, lalo na pag sa gabi mga kamoma malamig ang simoy ng hangin, tapos napaka-fresh din ng hangin sa bukid mga kamoma. And I'm sure mahihiyang talaga ito si Mikay mga kamoma. Tingnan nyo, pinag-inita ng manok yung kanyang pagkain, tapos yung dalawang kal, ihawin man yan mga kamoma. Temporary lang yan sila dyan sa cage. Kasi yung manok na yan, ipapaulam kay Mikay, kay Kikay, at saka kay Mingkoy. Kasi artiba nila, I love you so much, baby girl.